I've been thinking about your future as a Parker. It's time to formally introduce you to the public as my rightful heir. Soon, this company will be yours. I froze mid-bite, my heart stuttering as his words registered. Minsan, ang hirap hulaan ng kanyang iniisip. Ito ang bagay na kiniinisan ko. But there's more. His voice dropped to a conspirational whisper. I have doubts about Jairon's lineage. If I confirm that it's not my biological son, I'll remove him, strip him of everything. The company will be yours. Anessa. Saglit, pakiramdam ko, lumiit ang silid. Naging mapanglaw ang chandelier sa itaas. Pinagabag ako sa bigat ng kanyang salita. No, mabilis kong tanggi. His brow shot up in surprise. Hindi muna siya nagsalita. Hindi ko gusto, Papa. Dugtong ko, binagsak kong tinidor. Kahit hindi mo siya totoong anak, pero pinaghirapan niyang posisyon niya. Masipag siya at deserve niyang lahat ng tinayo niya. The warmth in his eyes hardened to stone. Anak ko man siya o hindi, he doesn't deserve any of it. I want him and his mother gun for ruining my life. And you, sandaling nabasag ang boses niya. Lumanghap ng hangin, kumurap. Minuka muli ang bibig. You will be the one to take what's rightfully yours. Pa, please, ayokong humantong sa ganito, usal ko. Nasa tono ko ang awa. Walang kasalanan si Jairon dito. Biktima lang siya. Huwag mong pairali ng awa. Kasalanan to ni Aurelia. Simulat sa pool, ginagago niya ako. Naintindihan mo? Walang kinalaman si Jairon dito. Kapag nalaman kong hindi ko siya anak, wala siyang karapatan sa kayamanan ko. Dahil wala siyang dugong Parker. Kinilabutan ako sa mataas at mabangis niyang boses. Seryoso siya. Seryoso siyang patalsakin si Jairon. Nasasaktan ako sa taong mahalaga sa akin kahit minsan nasusuklam ako sa kanya. Dahil sa pagtatrader sa akin, kahit ipagduldulan niya sa akin ng kumpanya, hindi ko tatanggapin. Impit kong pagtanggi na kinasama ng tingin niya. Why are you doing this to me? Nakakuyom ang kamay niyang sinuntok ang mesa. Umuga ang mesa. Pinatumbling ang kubyertos. Napatingin ng couple na katabi namin. Hindi ko sila pinansin, yumuko ako. Inipon ng maraming lakas ng loob. I need to tell you something. He narrowed his eyes. What is it? Lumunok ako kahit na humahapdi ang lalamunan ko. Pakiramdam ko, umikot ang mundo sa aking paanan. May anak ako, si Jairon ng ama. Ilang sandali siyang natigilan, nangisay ang kanyang makinis pero medyo kalubot na mukha. Nalaki ang mga mata sa gulat bago nanilim sa galit. Tumibok na mabilis ang puso ko. Ito ang unang beses na galit siya. Anessa, how could you betray me like this? Do you have any idea what you've done? Singhal niya. Naninigas sa galit ang bawat titik. Wala akong choice kundi sabihin sa kanya ang totoo. Uminit ang gilid ng mga mata ko. Sinikap kong pigilan ang nagbabadyang mga luha. Sinalubong ang maapoy niyang tingin. Patawarin niyo po ako. Bago ko nalaman na magkapatid kami, matagal na kaming magkakilala. Naging magkarelasyon na sandali at nabuo namin si Raven. Kaya may rason ako para hindi niyo sirain si Jairon. The room fell into a tense, suffocating silence. The murmurs of other patrons drowned out by the storm that now loomed between us. Kinuyom ko ang mga palad na wala nang ganang kumain. Kinalungkot ang sitwasyon ngayon, subalit karapatan niyang malaman at maintindihan ang bahagi ko. I won't let him destroy what's important to me. Hindi ko alam kung tatawa ako. Talagang malupit ang tadhana. Sa daming lalaki sa mundo, si Jairon pang nakilala mo. Aniya sabay sa punang batok. Tila nauupos na kandila kung binagsak ang balikat. Patawad kung bibigyan ko ng kahihiyan ang pangalan niyo. Wala kang kasalanan dito. Sa ngayon, ikukonsidera ko si Jairon. Hahayaan ko siyang pamahalaan niyang kumpanya at matapos ang Parker Towers. Darating ang panahon na babawiin ko yon. Kinagad kong ibabang labi. Naisipan kong ipaglaban si Jairon, baliwalain ang hihusga ng iba. Magko-concentrate sa pamilya ko. Hindi natapos ang usapan namin nang may tumawag kay Papa. Una silang na maalam. Inubos ko na lang ang empanada at pinatake out ang iba para sa anak ko. Lalong sumakit atang ulo ko. Ang saklap ng buhay. Komplikado. Humugot ako ng malalim na hininga matapos sumandal sa couch. Finally, no meetings, no endless task. Akin ang gabing ito. Maayos akong makakapagpahinga ngayon. Nilagay ko ang facial mask sa mukha ko, prenting nakahiga. Hindi iniisip ang naganap kanina.
Mabuting alam ng ama ko kaysa lumalap ang galit niya kay Jairon. Naiinis ako sobra, natitrap ako sa komplikadong sitwasyon. Salamat, nakatulog na si Raven. Pwede na akong mag-unwind. Tinatampal kong pisngi upang dumikit ng maayos. Kinapa kong remote, akma kong paanda rin ng TV nang nag-vibrate ang cellphone ko sa ilalim ng couch. I fish it out, not bothering to check who it was. Hello, sagot ko. Sinusubukang hindi maging tunog pagod. There was a heavy familiar silence on the other end, the kind that seems to echo in the spaces between breaths. Then I heard it. Anessa, kinilabutan ako, nanindigang balahibo. Jairon, tanong ko. Come here, utos niya. Ramdam kong pagbilis ng tibok ng puso ko nang matukoy ang pasuray-suray. Pero halos nanlalanding tono ng boses. Mukha siyang lasing. I pinched the bridge of my nose, bracing myself. What do you want? I said, come here. Pilit niya. No, I've been thinking about you all night. I can't help but be jealous of those bastards around you. Sapul sa puso ko mga salita ni Jairon. Bahagyang sumaya. Nagsiselos pala siya kapag nagkakaganyan, pero teka, paano siya nakaabot sa sitwasyon niya ngayon? Come over. I'll give you the best gift if you come. Honest niya. Tinatamad niyang hinilang bawat salita. Kinagat ko ang labi. Sumikip ang dibdib ko sa magkahalong pangangalit at alaala. Nasaan ka ba? Tanong ko, sinubukang pakalmahin ang sarili. Tinawanan niya ako, imbis na sagutin. Narinig ko mula sa background ng paligid ang tunog ng bar. Basag ng botelya, malakas na musika, maingay na boses. Kumakabog ng mabilis ang puso ko na tinuwid ng pagkaupo. Utang na loob, Jairon. Sagutin mo ko, nasaan ka? Pagsusumamo ko. Topaz Lounge, pakli niya, tumaas ang kilay ko. Nasa sikat at kilala siyang VIP nightclub. Hindi basta-bastang makakapasok dun kung wala kang VIP card or invitation. Are you crazy? Hindi ako makakapasok dyan, reklamo ko. Of course, you can enter. Just tell my name. Kilala ko dito. Bilisan mo. Nainip niyang paliwanag. Without a second thought, I tore off my face mask, tossed on the first decent clothes I found, and grabbed my keys. Makukulong na naman ako sa kakaibang sitwasyon. Hindi ko maiwasang hindi kabahan. Malakas ang kabog ng puso ko habang nagmamaneho. Namumuti sa higpit ang kamay ko sa pagkakahawak sa manibela. Gaya ng sinabi ni Jairon, mabilis akong nakapasok sa Topaz Lounge. Pagkasabi ko ng pangalan niya, halatang suki siya at kilala ng mga empleyado dito. Malakas ang kabog ng puso ko kaya halos hindi ko marinig ang tugtog ng musika na kumakalabit sa pader. Tinamaan ako ng amoy ng mamahaling perfume at whiskey nang hinagilap ko sa mataong lugar si Jairon. Kumislap ang neon lights sa karagatan ng eleganteng suot ng mga customer. Nahihirapan tuloy akong hanapin siya. Then I heard it, a deep angry shouting coming from the back, followed by the crash of breaking glass. Humigpit ang sikmura ko ng sinuong ang isang grupo ng mga tao. May ilan na nagsisigaw. Ang iba ay naaaliw sa panonood. Sa wakas ay natagpuan ko ang pinangyarihan ng kaguluhan. Si Jairon, pawisan at habol ang hininga, nakatayo siya sa harap ng lalaki na katihiyaya sa sahig. Mahigpit na nakakuyom ang mga palad niya. Jairon, agaw pansin ko sa ibabaw ng kaguluhan. He turned to look at me, and for a split second I saw a flash of happiness in his eyes, quickly replaced by something far darker. His lips twisted into smug, proud smile as he wiped the blood off his knuckles. Resulta ba to ng pagsiselos niya? Ah, there you are, my love. Aniya sa tagilid ng ngiti. This is the best gift I really want for you. Psychotic, nang bubugbog siya para mapansin ko siya. Kumulong dugo ko, sa halip na maawa, nainis ako sa kanya. What do you think you're doing? Sigaw ko. Umakbang ako palapit sa kanya, nanginginig ang kamay ko. Puno ng dugo ang kamay mo at lasing ka pa. Anong kalokohan to? Inikot ni Jairon ang ulo. Na-amuse na nagagalit kong hilat siya. Pinunas niyang kamay sa pantalon. Mukhang pinagmamayabang ang ginawang kaguluhan. Ano sa tingin mo? Ayaw mo bang regalo ko? Tinuran ko lang ng leksyon ng gago. Bagay sa kanya yan. Hambog eh. Sinuong ako ng galit pero hindi lang yun. Humalo pang takot. Natatakot ako na maging baliw siya. Baka hindi niya makontrol ang sarili at mahantong sa kulungan.
Ayokong dagdagan niya ng iskandalong pangalan ng Parker kahit hindi siya tunay na Parker. Tumigil ka, Jairon. Hindi ka tambay sa kanto. Hindi ka basugulero. Nakalimutan mo na may malaki kang pinapasan. Hinila ko braso niya. Sinisikap na kaladkarin siya palayo sa lalaking sinuntok niya. Hindi inindang malakas na kabog ng puso ko. Bahagya niya akong tinignan, pero kita kong katigasan niya sa mga mata niya. Nasing siya, pero binubulag siya ng pride niya. Hindi ako basugolero, my love. Tinatama ko lang ang baluktot na ugali nito, Islard. Sinubukan niyang lumayo sa akin, sumikit ang mga mata ko sa frustration nang nilibing sa braso niyang kuko ko. Kinabi ko siya palapit sa akin. Ganito palang pagtatama mo, makikipagsuntukan ka na para miyembro ng gangster sa club. Hindi ganito mag-ayos ng bagay. Miss, pagpasensyahan mo ng pinsan ko, sabi ng matangkad. At may kakaibang tindig na lalaki na sumulpot mula sa grupo ng mga tao. Nakahawi ang buhok nito patalikod. Pawisan ng noo. Hindi ko masyadong mainanagan ang mukha niya kasi madilim. Basta alam ko, matangos ang ilong, mukha siyang basagolero. Suot ang itim na leather jacket, punit-punit sa tuhod at pantalon, kumikinang ang ginto sa leg at mga daliri, may kaakbay na babae. Bad influence pala tong pinsan niya. Kendricks, hayaan mo muna kami. Gate ni Jairon nang tangkain niyang hilahin ng pinsan. Isang Parker ba to? Fine, huwag mong sasaktan ng babae mo ha. Usal nito. Hindi niya ako babae. Kaila ko. Lalo kong nainis, bumungis-ngis si Jairon. Of course, babae kita. Nanay ka ng anak ko. Tinabi niya ang kamay para akbayan ako. Tumigil ka, banta ko. Kendricks, si Anessa, ang pagmamayari ko, pagpapakilala ni Jairon. Tumawa si Kendricks. Pumait ang mukha ko sabay kurot sa tagiliran niya. Nabitawan niya ako kaya hinila ko siya. Walang pagdadalong isip na kiniladkad siya palabas ng Topaz Lounge. Anessa, wala kang karapatang magkaila. You're my property. No, I'll never be your property. Wala akong magawa sa lalaking ito. Sa sobrang pag-alala ko kay dinala ko si Jairon sa kanyang bahay. Mabigat siya pero kinakaya ko. Unang beses nagbuhat ako ng lasing. Nasaan ka ba, Anessa? Nasaan ka ba sa 7 taon na ito? Nagagalit na bulong ni Jairon sa akin. Magkahalong frustration at umbusbong na pagnanasang boses niya. His tall frame leaned heavily against me as he struggled to support his weight. Malapit na kami sa pintuan ng madilim niyang mansyon. Inalalayan ko siyang pumasok. Lasing ka, Jairon. Mahina akong usal. Wala na akong ibang marinig kundi ang malakas sa pinting ng puso ko. Suminghap ako nang maamoy ko ang magkahalang perfume niya at ang mamahaling whiskey ininom kanina sa bar. That's the same perfume he used to wear all those years ago. Dahil para mga tala ko, naalala ko una naming pakikita at ang mahalimuyak niyang perfume. Sinong lasing? Napaitas si Jairon na tumawa. Pero sa basag na tono, I still recognize you, baby. 7 years. 7 years and you? Naputol ang pagsasalita ni Jairon nang matalisod siya at halos masubsob sa sahig. Mabuti na huli ko siya kaagad. Pinulupot ko ang kamay sa kanyang bewang. Iyahatid na kita sa kwarto mo, sabi ko. Nawalan ako ng boses habang hinahatid ko si Jairon. Bawat takbang ay tila sumasabak ako sa gyera nang damdamin na kanina pa gustong makawala. Naramdaman ko na nakatingin siya sa akin, mainit at matindi, as he were trying to carve answers out of my silence. Bakit? Usa niya na marating namin ang pintuan ng kanyang kwarto. Kahit hindi ako sigurado kung kwarto niya nga ito, binuksan ko ang pinto at binungad lamang kami ng madilim na silid. Naaamoy ko pa ang leather at cedarwood na natatili sa ere. Kiniya ko siya papasok patungo sa kanyang kama. Pero bago ko siya pinaupo, ay bigla niya akong kinabig at gulat akong napaupo sa kandungin niya. Why now? Why did you come back? Galit niyang saad. Naamoy kong alak sa kanyang hininga. Jairon, tigilan mo. Tumigil ako ng kinabig niya palapit sa kanya. Kaunting distansyang naiwan sa pagitan ng mukha namin. His dark eyes glazed while desperado niyang hinanap ang mga titig ko. No, bulalas niya, may pagyati sa kanyang boses. You don't get to disappear without a word and then just show up. You. Hinatak niya ako pahiga sa kama. Humigpit ang pagkakahawak ni Jairon. Siya pala pulsuhan ko. Natatakot siyang mawala ko ulit. Sinira mo ko, Anessa. Alam mo ba yon? Wala akong ibang nagawa kundi ang titigan siya. Natutuyo rin ang lalamunan ko habang binabaha ako ng alaala ng kahapon. Ang lalaking nasa harapan ko ay naging iba sa lalaking iniwan ko noon. I could sense that there was something terrifyingly familiar in the anguish burning in his gaze.
Jairon, wala ka na sa sarili mo, sabi ko. Sinubukan kong pumalag pero niyakap niya ang bewang ko. Dumikit siya na parang glue sa katawan ko. Nangatal ako nang bigla niyang hinalikan ng tenga ko. Ako, wala sa sarili. Tumatawa niyang saad. His breath hot against my skin. I'm more myself than I've ever been. Because you're here. Because I can finally punish you for what you did. His free hand trailed down my side. His touch possessive and rough, leaving a trail of heat in its wake. Tumigil ka na, Jairon. Pagsusumamo ko pero pinatraidor ako ng katawan ko. Nagugustuhan kong bawat niyang haplos. Parang umiikot ang sigid at na-overwhelm ako sa pagiging malapit namin. Galit ka lang kaya naintindihan ko pero... Naiintindihan? Tumawa siya ulit. Isang mahina at mapanganib na tawa. Do you understand what it's like to be abandoned by the only woman you ever wanted? To be left alone every day wondering is she alive or dead? Wondering if she's in another man's arms. Nilipat ni Jairon ang sarili. Nakadampi ang malambot niyang labi sa gilid ng aking leeg. Napasinghap ako ng kinagat niyang leeg ko. But you're here now, aren't you? Bulong niya sa husky na boses. Here to haunt me. To make me crazy again. Mariin kong pinikit ang aking mga mata. Nalilito ako kung itutulak ko ba siya o hayaan na lang na tangayin ang sarili ko sa damdamin na matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. I had missed him. Missed this so much. More than I could ever put into words. Sa sobrang lapit namin ngayon, parang bumagsak ang pader na matagal kong tinayo sa pagitan namin. I'm sorry, bulong ko sa pagak na boses. I'm sorry, Jairon. Patawarin mo sana ako. Pero lalong umiting ang apoy sa mga mata ni Jairon nang binanggit ko yon. With a growl, garapal niyang tinutop ang pisngi ko. Hinaplos ang hinalaki niyang nanginginig kong labi. Sorry, then make it up to me. Let me see. Let me feel that you really mean it. Bago pa ako makasagot, maras ni Jairon na sinakop ang bibig ko. Nakirot at desperadong kanyang paghalik. Pumiglas ako pero pinigilan niyang balikat ko. His lips moved against mine. With ferocity then left me breathless. Demanding everything she had to give. Nalalasahan kong pait ng alak sa kanyang dila. Naramdaman ko ang init ng galit at pagkasabik niya na tila may isang mapanganib na bagay ang sumalpok sa pagitan namin. Humihingal siyang kumalas sa akin pero nanuot niyang pinanatili ang mga mata sa akin. Sabihin mo, Ania, bumaba ang daliri niya sa collar ng blouse ko. Hinila niya yon dahil para makitang balikat ko. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka bumalik? Gusto mo ba akong tapusin? No, hindi ko natapos nang binalik niya mga labi sa leeg ko. Malakas ang tibok ng puso ko at parang mawawalan ako ng malay sa sobrang tindi ng kanyang presensya. Liar, usal ni Jairon. Sumilid ang kamay niya sa loob ng blusa ko. Hinimas niya ang bewang ko. Sinungaling ka, Anessa. Okay lang dahil ngayong gabi. Tumigil siya saglit. Inangat ang ulo para tignan ako sa mga mata. His expression is fierce and unyielding. Akin ka ngayong gabi. Kahit ngayon lang, wala akong pakialam kung mawawala ka bukas. I'll make sure. I'll make you mine tonight. Pwede ko namang pigilan to. Pwede ko siyang itulak. Sigawan sa mukha o kung ano paman. Pero hindi ko ginawa. Dahil sa loob-loob ko, ninanais ko rin ito. I wanted to feel his touch, to lose myself in him, just like I used to be. Even if it meant breaking all over again. Yes, singhap ko. Yes, Jairon, I'm yours. Pinaikot ko mga mata, hinaya ang tangay ng sarili sa nagbabanta niyang pagnanasa at tila pagnanasa ko na rin. Ngayong gabi, pinagkaloob ko ulit sa kanya ang lahat. Dahil sa huli, si Jairon pa rin ang hinahanap ko kahit na naging magkalayo kami ng maraming taon. At tuluyan akong inangkin ni Jairon. Ipagdarasal kong hindi ito mabubuo. Makalipas ang ilang sandali, magkasabay naping binagsak ang sarili sa malambot na kama. Tinakpan ko ng kumot ang sarili. Pinagmasdan ng 5 segundong pagod niyang mukha bago ko tuluyang nawalan ng ulirat. Hindi ko pinagsisisihan ang gabing ito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.